Nakabalik na nga ng Pilipinas si Mary Jane Veloso at naging mahigpit ang seguridad sa kanya na agad ding idiniretso sa Correctional Institution for Women. Mula na iya, may balitang pambansa si Benji Durango ng PTV Live. Alas 6:30 na nang makalampas ng immigration area sa NAIA Terminal 3 si Mary Jane Veloso. Sakay siya ng Cebu Pacific Commercial Flight number 5J760. Alas 5:30 na madaling araw, lumapag ang kanyang eroplano mula Jakarta, Indonesia matapos ang 4.5 oras na biyahe. Nakamask, jacket na itim at backpack si Veloso nang dumating habang inaalalayan ng mga tauhan ng NBI. Pagkalabas ng VIP lounge, hindi na siya pinayagan na makalapit pa sa kanyang mga kaanak, pero rinig sa paliparan ang hiyawan at iyakan ng kanyang mga kaanak. Kasama ng isang doktor, agad siyang isinakay sa isang itim na SUV sa kaagad na umalis. Ito na ang unang pagkakataon na makatungtong ng bansa si Veloso matapos ang 14 na taon na pagkakapiit sa bansang Indonesia dahil sa kasong pagpupuslit umano ng droga. Matatandaan na pinagpasapasahan na ng ilang administrasyon ang kaso ni Veloso. Panahon pa ng namayapang dating Pangulong Noynoy Aquino, ilang beses nang inapila noon sa Indonesia na mapauwi sa Pilipinas si Veloso. Taong 2016 nang mag-go signal ang execution sa pamahalaan ng Indonesia si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa rin ito natuloy kaya hindi na ito nilubayan pa ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kauna-unahang state visit ng Pangulo sa Indonesia dito lamang Setyembre, nakumbinsi niya na pauwi na lamang sa bansa si Veloso para dito na ituloy ang kanyang sentensya na labis na ikinituwa ng kanyang buong pamilya. Samantala, sabi naman ng DOJ dadalhin sa correctional si Veloso at doon ay bibigyan ng pagkakataon ng kanyang pamilya na mayakap man lang at mabati sa kanyang pag-uwi. At dahil yan sa 14 na taon na nga na nawalay sa kanila. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Veloso dahil itutuloy lang niya ang sentensya sa Pilipinas na sa kasong matagal na niyang pinagbabayaran. Maraming salamat, Benji Durango.